sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangseguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Approval is prospective. Oo, approval. Yung pagpayag na bigyan ka ng bagong budget, prospective yan. Oo, future tense. Pero kung titignan, evaluation ba? Yung pag-evaluate kung ikaw ay deserving ng malaking budget, retrospective ka. Ano ba naman? Kung Marcoleta naman, Diyos ko naman, para lang mailusot si Sara. As predicted, mula pa lang noong unang nabanggit itong sa rally ng INC. Na-hijack na nga ng DDS. In fact, mga kochero, may napanood pa nga ako interview kanina ng isa sa mga leaders ng INC na parang pinagtatanggol pa si Sara. Na ang sabi niya, parang huwag natin husgahan yung something na wala pang kasalanan. Wait lang I want to get the quote right. Hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napapatunayan. Yun yung sinabi. So, parang in the end, apologies sa mga kaibigan nating mga INC pero ang dating sa akin parang panakipbutas na lang yung sa sinabi ni yung sa suporta kay PBBM. Although sinabi rin naman talaga ni PBBM yun. So, I mean, I'm weighing between the two. Hindi pa ako sure. Pero ang weird lang sa akin. I think it's pretty obvious. It's very, very obvious doon sa mga nagawa ni Sara before. Yung death threat, confidential funds, and everything else. Parang ang hirap kasi to turn a blind eye. Ang hirap parang ang dating kanina, for the sake of peace. Let's turn a blind eye for the sake of peace. Parang ganun ang dating sa akin kanina. Doon sa mga napanood ko na interview. Huwag na natin pansinin for the sake of peace. Hayaan na lang natin kasi hindi pa naman napapatunayan for the sake of peace. Parang ganun. At personally, that's the DDS messaging Hindi ko alam kung paano napasok yon sa programa ng rally kanina. Pero nabahiran tuloy yung peace rally. In my opinion. Lalo na nung sumalang si Marcoleta. Panood ko ng buo. Hindi ko na lang ipapanood ng buo. Ipapapanood para sa inyo ng buo. Pero yung parte lang na para sa akin yun yung karne. Kumbaga, yun yung karne. Nung sumalang si Marcoleta, I think doon nag-iba ng direction. Or, I don't know, baka it's really part of the program. I really don't know. But, definitely, nandoon yung tatak DDS sa rally kanina. Pinagtanggol pa naman natin. Sabi natin, hindi magdi-DDS ang INC. Hindi ko sisisihin yung simbahan because, decision nyo yun That's the choice of the church. Hindi ko rin i-judge yung mga kaibigan nating INC na nandito. I will not judge you. For the most part, karamihan ng mga nagpunta doon ay nandun dahil sumunod lang sila sa utos ng simbahan. Punta mo natin sa topic dito lagyan natin ng konteksto itong ating topic tonight. Punta natin yan. INC Peace Rally is a moral and not a political rally. Hindi raw siya political rally. Dami, by the way, ang dami 1.58 million personnel. Dami! Oo. Shoutout sa INC. Oo, lakas hatak ng crowd. So yan, sabi ng INC, I understand that some would think this is political, but it's not. As far as we're concerned, it's not. It's something moral. It's something that all of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. So it's really a call for unity. Pero alam nyo kasi mga kochero, dapat sa mga Duterte nila sinabi to I agree po ako sa sinabi ng INC. Dapat magkaroon tayo ng peace. Dapat magkaroon tayo ng unity. I agree 100%. But I guess mga kochero, the message is not reaching the right person. Sa Tagalog, ang mensahe ay hindi nakakarating sa tamang tao. Bakit? Kasi yung mensahe ng peace, dapat sa mga Duterte nyo sinasabi. Rodrigo Duterte called out for trying to stir military versus Marcos. Philippine Vice President, I'll dig up President's father and throw him in the sea. Baste Duterte tells Marcos to resign. Sara Duterte says no regrets in bearing kill plot versus Marcos. Kaya nga po mga kochero, agree ako sa posisyon ng INC. Yes, let us have unity. Yes, let us have peace. But you gave the wrong person the right platform.
Binigyan nyo po ang maling tao ng inyong plataforma. Hindi naman sa dinidiktahan ko INC. Pero, logic will dictate that. Agree ako dyan sa unity na yan. Walang problema dyan. Go ako dyan, go. Magkaisa, wag mang isa. O, pagkaisa para tumatag ang bansa. Unahin ang bayan, wag bangayan. INC is for unity. O, yan. Kaso mo, yun ang gugulo, wala naman sa ano eh. Yun yung grupo na pinili nilang protektahan eh. Ilang taon na sila nagdi-distab? 2 taon mahigit na. Ngayon, kinaladkad naman nilang INC sa putikan. Di ba nabanggit ko na ito nung nakaraan? Sabi ko, after nitong rally na to, ang INC makakaladkad sa putikan. Ito na nga. Nakakaladkad na sila. Again, hindi po ito kritisismo ng inyong reliyon. This is reality. Dapat talaga ang sinabihan kasi dapat ang sinabihan yung mga Duterte. Kasi tinan nyo natin yung sabi ni Sara. Sabi ni Sara, nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. At isabi si Sara, yun lang masasabi ko dun. Muli sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. So ibig sabihin, pag pinagtanggol si Sara, yun pala yung malasakit sa bayan. Nahaluan tuloy ng politika yung peace rally. Tingnan nyo, paano hindi mahaluan ng politika? Sila yung nasa stage ng Luneta Grandstand. Nasa stage yan ha. Obviously, that's a stage. Tatakbong senador, tatakbong senador, tatakbo rin senador, tatakbong senador. Oh, anak ka ng tipaklo. Again, this is not a criticism of INC by the way. Hindi ko kini-criticize ang INC. Kasi marami tayong kaibigan dito na INC. Hindi ko naging kritiko ng INC. Doon tayo sa totoo. Nabahiran talaga ng politika yung rally nyo today. Oh, Mr. Selfie, Jimmy Bondoc, tumatakbong senador, Jimmy Bondoc. Alam nyo mga kotsero, hindi ko rin masisisi yung mga attendees kasi syempre yung attendees sumusunod lang naman sila sa utos ng simbahan nila. So kung tutuusin, responsibilidad ng organizers to make sure na hindi siya mapahiran ng politika. So kung sino man yung nag-organize ito, hindi nyo na-achieve yung inyong objective na walang politika. Kasi bahid na bahid ng politika. Itong pinakamalala mga kotsero sa nangyari kanina. So panoorin natin. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Ito na yung politika na sinasabi. Ito na yun. Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Natural. Oo, ganun talaga yun. Kasi, ang pag-evaluate mo is always retrospective. Approval is prospective. Oo, approval. Yung pagpayag na bigyan ka ng bagong budget, prospective yan. Oo, future tense. Pero kung titignan, evaluation ba? Yung pag-evaluate kung ikaw ay deserving ng malaking budget, retrospective ka. Titingin ka sa past. So, dapat lang talaga tingnan yung 22, 23, 24. Or 22, 23 kasi yun lang ang available data. Ano ba naman? Kung Marcoleta naman. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? Saan ka nakakita ng hindi ganong klaseng direksyon? Kahit sa corporate ka pumunta, kahit sa private companies ka pumunta, ang tanong lagi, pag budget season, HR, magkanong budget mo noong 2024? X million po. Magkanong ginastos mo? X million. Bakit ganyan yung gastos mo? Retrospective palagi. Paano ka magbabudget ng prospective? Paano ka magbabudget ng future tense? Ano yung tanong mo? Paano mo gagamitin to? Paano mo gagamitin yung pera? Sa ganito, sa ganito, sa ganito, sa ganito, sa ganito. Okay. So bakit ka namin dapat bigyan ng pera? Paano ka ba gumamit dati?
Diyos ko naman, para lang mailusot si Sarah.